OFW sa Dubai, maganda ang career, manager sa isang law firm. Pero tulad rin ng maraming OFW, walang direksyon ang buhay pinansyal ni Katrina at ng kanyang asawa. At sa maniwala kayo o hindi, umabot sa punto na 15 dirhams o halos 180 pesos na lang ang natira sa kanilang mga bulsa sa Dubai noon. 15 dirhams lang ang laman ng bulsa namin. Why? Kasi naloko kami ng naloko ng mga tao doon. Dahil baguhan kami and we were trustful with the people surrounding us. Nung nakabawi kami, ganun pa din, gumastos pa rin kami ng gumastos. Lilipat ka ng bahay kasi pinalayas ka. Wala kang pang deposito. Yun na lang ang natira. Tapos wala ka nang kakainin. Nakaranas ng paghihirap. Gawa nga ng walang plano. Pag kumita, gastos agad. Kahit gaano kaganda ang posisyon sa trabaho, kung walang sapat na kaalaman kung saan at paano mas mapapalago ang kinikita, lahat ng pinagpaguran, mababaliwala. Matagal nang naririnig ni Katrina ang tungkol sa IMG. Ilang beses na siyang inimbita ng dating kaklase na si Dr. Jaime Lorenzo. Pero hindi niya ito pinapansin hanggang sa isilang niya ang unang anak. At nadagdagan na nga ang kanyang responsibilidad. Dahil sa takot, naalala niya ang kaibigan na member ng IMG. Matagal na, 2005 pa, naririnig ko na, alam ko na si IMG. And I never doubted na kung scam siya or hindi. Kasi close sa akin yung nag-iimbita. Malaki yung tiwala ko sa kanya. But the reason why nag-resist ako, it's because I thought it was a networking. Kasi nga magre-recruit. And nakikita ko, tumataas sila, kumikita sila. So yung traditional at that time, kasi during our time is, pag yung mga umaangat na business na ganun, alam ko na multi-level yan, binary yan. Dahil marami din nag-invite na sa akin ng ganun, no? So yun yung akala ko. Kaya nag-resist ako. Hindi ko directly sinabing nagre-resist ako, but yun nga, nag-postpone ako for 9 years. April 1, binalikan ko siya. Sabi ko, because at that time, kakapromote niya to CEO. So sabi ko, may something dito. May ginagawa tong kakaiba. And I wanna know. So sabi ko sa kanya, eto na yata yung pagkakataon na kailangan kong pagbigyang tuon yung sinasabi mo. Sabi ko, and ang sagot niya sa akin, oh, the student is ready. Ganon. So, sabi ko pa nga sa kanya, April 1 kasi yun. Baka akala niya, inaano ko lang siya, niloloko ko, April Fool's Day. So, sabi ko sa kanya, this is not an April Fool's Day message. Maybe if I have listened to you, baka at least 10% ng narating mo ang narating ko. Kailangan kong makabawi. At mula sa unang pagkakataon na silang mag-asawa ay nakinig ng financial literacy class, unti-unting nagbago at nagkaroon ng direksyon ang kanilang buhay pinansyal. Tinuro nila sa akin, no, kung paano gawin yon. And we sat together. Sabi ko, mag-date tayo, usap tayo, That was the first time nag-usap kami at nangarap kami para sa future. For the longest time ng marriage namin, that was the first time na naglagay kami ng plans. Kung ano yung mga dapat namin gawin. This is the first step, this is the second step, and this is what we look forward to. So sabi ko, ang ganda pala. Hindi ko pala nasabi kay Doc Jaime na ayaw kong gawin yung ginagawa niya. I just wanted to learn, to have the community, to save when I buy the product. Yun lang yung gusto ko. But because of the learning, because of the meetings, na-in-love talaga ako sa ginagawa natin sa IMG. And I said, I will be so selfish kung hindi ko to i-share because if ako, break-even lang, some of my friends, baon sa utang. So, selfish ako kung hindi ko to i-share sa kanila. Kasi kung nakatulong sa akin, makakatulong sa kanila.